Bakit walang result yung ibang mga members? Ano ba yung kulang sa kanila? Unang-una, gusto kong sabihin na yung magiging result ng isang marketer, ng isang person, whether it's failure or success, ay hindi pwedeng i-directly attach sa isang bagay. No? Walang nag-iisang reason na magiging sanhi ng failure or success ng isang tao. No? Dahil yung success, yung result, or yung failure ng isang person, magiging kabuuan yan ng mga maraming bagay. Actually, ng mga maliliit na bagay. Okay? Yung success mo, magiging sum. No? Yan ang mga small things na ginagawa mo sa iyong business. Let me give you an example. For example, ang isang very successful na athlete, sabihin natin basketball player. Itong basketball player na to, ang reason kung bakit siya naging successful ay dahil sa maraming bagay. Kung paano siya mag-practice, kung ano yung discipline niya sa pag-practice, no? Yung pag-manage niya ng oras niya para masigurado niya na makaka-attend siya sa practice, no? Yung pagkain niya ng mga tamang pagkain para makasigurado siya na palaging kondisyon yung katawan niya, the way kung paano siya mag-dribble, the way kung paano siya maghawak ng bola, the way kung paano siya makinig sa coach, the way kung ano yung determination or yung motivation niya sa paglalaro niya, etc. So again, it will, the success of that basketball player, that athlete, magdudulot nun ay napakamaraming bagay, no? Maraming bagay. So sa business natin ganun din. Yung success or yung failure mo, no? Wala yung isang reason na magiging dahilan yan. No? It always, palaging a sum ng mga maliliit na bagay. For example, kung paano yung discipline mo sa paggawa ng mga income-producing activities, kung paano ka magplano, no? Kung paano ka gumawa ng aksyon, kung paano ka kumausap ng prospect, kung paano ka mag-market, kung ano yung motivation at drive mo, etc. No, again, so, sobrang daming small ingredients, kumbaga. Parang ano yan, luto, no? Parang ulam na niluto na masarap, no? Again, it's a combination of so many different ingredients and recipe. Okay? So, sa business mo, ang gusto kong gawin mo, no? Kung sakaling ganito yung question mo, no? Bakit iba nagfe-fail? Bakit walang resulta? Ano bang kulang sa ginagawa ko? Imbes na ganun mo titignan yung business mo, this time, ang gusto kong gawin mo is tignan mo yung business mo as a sum ng mga maliliit na bagay na ginagawa mo. Tignan mo kung ano yung mga small activities na ginagawa mo sa iyong business. Isama mo din dyan pati yung sarili mo, no? Yung motivation mo, yung drive mo, yung discipline mo. And itong mga maliliit na bagay na to, tignan mo siya at itanong mo sa sarili mo, paano ako mag-i-improve or paano ko mai-improve itong maliliit na bagay na to. Okay? Dahil kapag na-improve mo yung mga maliliit na bagay na yun yung magiging yung kabuuan nun, no? Yung mga maliliit na bagay na yun. Yung mga improvements na gagawin mo doon sa mga maliliit na bagay na yun, yun yung magiging direct reason kung bakit ka magiging successful, kung bakit ka magkakaroon ng napakalaking resulta sa business mo. Okay? So, ganun siya. Throughout my experience, ang commonalities na nakikita ko kung bakit hindi nagkakaroon ng resulta ang isang marketer o ang isang entrepreneur ay dahil that person ay nagfo-focus, no? At inuubos niya yung oras niya sa mga activities na hindi naman magpuproduce ng income or ng result. Okay? So ngayon, ang gusto kong gawin mo ay kumuha ka ng papel, no? At hatiin mo siya sa parang ganito, no? Para mas maintindihan natin 'tong sinasabi ko. And sa kabila, no? Gawin mo sa kabila, lagyan mo siya ng letter P na may parang ganyan. Okay? Tapos yung isa, letter P lang, no? I mean peso sign. May peso sign, ito may peso sign na may X o may cross. And this will represent, itong dalawa na to, itong column na to ay para sa mga activities na ginagawa natin sa business natin na
directly magpo-produce ng results at ng income. Okay? Dito naman, yung mga ginagawa natin sa business natin na hindi nagpo-produce ng income. Let me give you an example. For example, yung pag-drive ng traffic. Okay. Pag-drive ng traffic, pag-promote ng yung affiliate link, ng yung landing page, this will produce result. No? Unang-una, magkakaroon ka ng leads. Yung leads, no, pwedeng maging customer. Ang one example ng isang activity na hindi naman magbibigay ng result ay watching training. Watching training. No? Watching training. Now, don't get me wrong, ha? Watching training, especially mga training natin sa Unity Network, is important. No? Importante yan, mahalaga yan para sa growth mo. Pero, kadalasan kasi ang nangyayari, yung mga members natin ay nai-stack up sa panonood ng training. Ang akala nila, kailangan ko malaman muna lahat bago ako mag-take ng action. Unfortunately, hindi yun totoo, no? Panonood ng training, hindi kayang kikita, no? Although importante siya, ang reason kung bakit ka nag-training ay para yung training mo ay ma-apply mo, no, sa iyong business para makapag-take ka ng educated action, no? Kaso nga lang, ang problema ng iba, lahat, no, araw-araw training lang sila ng training, no, nag-spend sila ng 2 to 3 hours sa training, tapos almost 0 hour or 0 minutes sa pag-take ng action, no? So, ang gusto kong gawin mo sa papel na nilabas mo, gawa ka ng dalawa. No? Ilagay mo dito yung mga hindi naman nagpo-produce, tulad niyan, watching training, and lagay ka dito ng mga income-producing activities. Another income-producing activities ay yung list building. No? So, kailangan, araw-araw, as a marketer, araw-araw kailangan, meron kang nakukuhang, nag-generate na leads. No? Kailangan meron kang nag-generate na leads. Kahit na nagsisimula ka pa lang, for example, affiliate ka ng Unity Network, and kung affiliate ka ng Unity Network, meron kami binibigay sa iyo na capture page, no? Na ready-made na. Ang gagawin mo, syempre, mag-focus ka lang muna dito sa traffic, no? Traffic ka lang muna, pero at the same time, nakapag-build ka na rin ng list nun. Okay, so ang i-goal mo, at least makarating ka sa point na kung saan nakakapag-generate ka na ng 20, 30, up to 50 na leads. Okay? So, kapag nagawa mo na yun, lalo na kung consistent, no? Make sure na consistent siya. Simula ka sa 20 per day, 20 leads per day, no? 30 leads per day. Or kung nagsisimula ka pa lang sa traffic, no? 20 clicks, 30 clicks, 50 clicks, 100 clicks sa affiliate links mo everyday. Pero yan, diyan ka mag-spend ng time dahil pag nag-focus ka dyan, no, and pag naging consistent, no, importante, no, consistent, eventually, kapag nakakakuha ka ng 20-30 leads everyday na nakakakita ng offer mo, eventually, magkakaroon ka ng buyers, meron doon magdi-decide na mag-take action, bibili, sasali, at makakapag-produce ka ng result. No? Third, income-producing activities ay yung follow-up. No? Follow-up. So again, follow-up, napaka-importante niyan. And lahat ng kakilala ko at kilala kong marketers na successful at may result sa ganitong business, very consistent sila pagdating sa follow-up. So for example, ako, everyday, no, nagsisend ako ng follow-up email sa list, no, because I make sure na itong mga list na to ay unang-una napoprovide ng value at ang iniiwasan kasi natin kaya tayo lagi mag-follow up ay yung makakalimutan na tayo ng list, no? So kung nagbe-build ka na ng list, kung may sarili ka ng list, make sure na nagfa-follow up ka everyday, nagbe-build ka ng relationship dun sa list na yun, and at the same time pinapakita mo at nire-reintroduce mo ulit sa kanila yung iyong offer. So basically itong mga activities na magpo-produce ng result. So kung nagko-close ka ng sale, pwede mo rin diyang ilagay closing, no? Okay?
Pero, ayan, gawa ka ng papel, hatiin mo sa dalawa, lagay mo dito, income producing money list and non-money list. Nalagay mo dito yung pagpa-Facebook, yan, mga ano yan, no? Hindi income producing activities, pagpa-Facebook, ano pa ba? Lagay mo dito, no? Lagay mo dito. Pag-shoot ng videos, pag-shoot ng videos, kagaya nito, depende doon sa purpose ng video na yon, no? Kung yung video na yon ay ang intention niya is mag-produce ng traffic or mag-build ng list or for follow-up purposes or for closing, definitely income producing activity yon. Now, kung video lang yun na parang wala lang, hi, hello ka lang sa Facebook, yung ganong klase, hindi siya income producing. So make sure na income producing palagi yung ginagawa mo. And I promise you, kapag nag-focus ka dito, no, hindi ka nagpaubos ng oras dito sa mga non-income producing activities, I promise you, maging consistent ka dito, no, eventually you will start getting result. And kapag nagsimula ka na magkaroon ng resulta, no, mag-accumulate yung mga result na yon, magko-compound yon, and magkakaroon ka ng breakthrough, at yun yung magli-lead ng bigger result at success mo. Okay, so thank you so much for watching this episode number 1. Kung may question ka, pwede kang mag-post ng question mo sa comment siguro ng video na to. And thank you for watching, and see you in the next episode.